Habang naka-live si Kyrie sa Twitch at nanonood ng kanyang mga highlights, sinabi niya doon na wala nang makikitang player na katulad niya sa NBA. Last of its kind di umano si Kyrie. Isa sa best ball handler sa liga, dynamic player, issue magnet dati, at sa mga comments sa Twitterverse, masyado di umanong confident si Kyrie sa sinabi niya. Mula kay Tim Hardaway, naging Allen Iverson, naging Jamal Crawford, tapos Kyrie Irving. Sunod-sunod yung trend na yon bawat era. Kaso mukhang sa 2020 or kaya sa 2030 era, kapag may mundo pa nun, wala nang susunod na Kyrie Irving or halos katulad niya. At least kay Derrick Rose meron pa makikitang halos kaparehas niya ng style nung kalakasan niya pa, si Ja Morant. Athletic guard na kayang sumabay sa mas malalaking player. Highlight reel material din. Pero hanggang kailan kakayanin ni Ja Morant ang ganong style? Mag-iiba rin siya pag tumagal yung panahon. Si Steph naman, ibang category yun. Best handler pero 3-point shooter. Si Kyrie kaya nasabing wala nang susunod sa kanya dahil elite ball handling, one-on-one wizards or isolation player, creative finisher, clutch maker, unpredictable artistic style na meron siya. Lahat yun nasa kanya. Kasama pa ang charisma at marketable na player. Dahil sa mga play ni Kyrie, hindi naman aabangan doon na makagawa siya ng posterized dunk or kaya makatira ng malayo mula sa 3-point area. Ang aabangan sa kanya, yung mga crossover at kung paano niya tatapusin yung play. Merong pang style si Kyrie na napagsasama niya yung mga signature moves sa isang play kaya siya natatawag na dynamic player. So ito yung malapit kay Kyrie base sa ChatGPT. Wala kasi akong makita sa mga highlights pero ito yung malapit dito kay Kyrie kaya ginamitan ko na ng AI. Kahit mismo yung ChatGPT hindi na masabi kung meron pang susunod na Kyrie Irving. Si Darius Garland ang isa sa mga player na malapit kay Kyrie ayon kay ChatGPT. Kaya niya i-control yung pace ng game kasama yung pagiging creative scorer at ball handler. Lahat naman siguro ng mga guard sa NBA, elite ball handler. Merong style si Kyrie na ginagaya ng iba mga young player. Halos ganun din si Darius Garland. Pareha silang nasa field ng 6'1 or 6'2 point guard na high scorer. Sa charisma, medyo lamang dun si Kyrie kumpara kay Garland. Naging 2-time All-Star sa NBA itong si Garland at tinag siyang Kyrie without drama. Masyadong tahimik yung career ni Garland kahit pa mayroong mga rumors sa kanya. Hindi tulad kay Kyrie na headline maker. Kung gaano ka-effective si Kyrie sa loob ng court, ganun din si Garland. Kaso merong extra sauce or flashy yung mga galawan ni Kyrie. Kaya andun siya sa superstar level. Hindi tulad ni Garland na tinawag siya na Kyrie Light, lower version ni Kyrie. Kung hindi pa nilagay ni ChatGPT na si Darius Garland yung pinakamalapit kay Kyrie, hindi ko pa mapapansin. Kulang kasi sa charisma siguro si Garland para maging ka-level ni Kyrie sa NBA. Isa pa, mas kilala kasi si Garland bilang playmaker kumpara sa pagiging scorer talaga at isolation player. Andun naman yung mga play na halos ginagawa ni Kyrie dati pero may isang category sa style ni Garland na wala kay Kyrie. Dahil kaya ni Garland na magpalit ng direksyon habang nasa dribble na hindi nababago yung bilis niya. Uncommon yun sa mga player. Yung isa naman yung kakampi ni Kyrie sa Dallas, si Brandon Williams. Hindi siya ganong kakilala dahil two-way contract player siya ng Mavericks at tinatawag lang siya kapag kulang yung player sa lineup. Base kay Jason Kidd, siya yung malapit sa style ni Kyrie dahil nakakascore siya sa pinakaalanganing anggulo ng mga tira niya. Halos katulad yun ng kay Kyrie na yung pinakamahirap na anggulo ng tira na kukuha niya. Pati yung ball handling style nagagaya din ni Brandon Williams. Direct mentor ni Brandon Williams si Kyrie at nagtuturo sa kanya. Ginagawa niya yung mga signature move ni Kyrie sa mga laro. Halos parehas din sila ng build, 6'2 guards. Kahit si Anthony Davis nag-agree sa comparison ni Kyrie at ni Brandon Williams, kaso nga lang wala siya sa charisma at all-star level na tulad ni Kyrie at kahit ni Garland. Last year nakalaro lang siya ng 33 games sa Dallas dahil kinukulang na ng mga player. Pero meron siyang nasa 52% sa field at 40% sa 3-point area, 8 points, 2 rebounds, 2 assists per game in 15 minutes.
So siya na yung pinakamalapit pero kulang pa rin dahil kulang siya sa minuto na nilalaro dito sa Dallas. Isa pa, hindi rin siya ganong kakilala kung pagdating sa laro sa NBA dahil nga hindi siya main player sa Mavericks. Ito pa yung isang binigay ni ChatGPT, si Keyonte George ng Utah Jazz dahil di umano sa stylistic similarities nilang dalawa ni Kyrie. Hindi ko lang alam kung anong ibig sabihin nun. Crafty si George na kayang umiscore ng 3 level, mid-range 3-point area at inside the paint. Great footwork at shot creation. Mature na maglaro kumpara sa edad niya tulad ni Kyrie na kalmado kapag nasa game. Hindi ko rin makita kung anong nakita ni ChatGPT bakit sinama dahil layo ng style para kay Kyrie. Common bugs ang meron dito kay Keyonte George. Pero mukhang totoo yung sinabi ni Kyrie na walang player na makikitang katulad niya sa liga kapag nag-retire siya. 33 years old na si Kyrie, meron pa siyang 3 to 4 good years na hindi pa alam kung ganun pa rin ang magiging laro niya pagbalik mula sa ACL injury. Mukhang naging apektado rin ng pagdami ng mga European star yung American style player na katulad ni Kyrie kaya nababawasan na yung mga pang showtime na player.